Samantala, habang naghahanap ng pagkain, nakatagpo ang Straw Hats ng lumulutang na misteryosong barrel. Nang buksan nila ito, sumabog ang mga paputok at agad silang natangay sa loob ng madilim na Florian Triangle. Doon nila nakita ang isang multo at isang buhay na kalansay na nagpakilalang Brooke. Ipinaliwanag ni Brooke na siya ay dating piratang music hero na nabuhay muli matapos kainin ang revive fruit, ngunit dahil inabot ng isang taon bago muling magtagpo ang kanyang kaluluwa at katawan, natagpuan niya ang sarili bilang isang kalansay, nawala rin ang kanyang anino, dahilan para hindi siya makalabas sa araw. Sa kabila ng lahat, natuwa si Brooke sa muling pagkakaroon ng kasamang tao matapos ang matagal na pag-iisa. Tinanggihan niya ang paanyaya ni Luffy na sumama sa crew, hindi pa raw siya maaaring umalis sa lugar na iyon, ngunit bago sila maghiwalay, lumitaw ang isang multo at napaalalahanan ng Straw Hats tungkol sa barrel, isa pala itong bitag, at target na nila ngayon ang Thriller Bark. Nagpaalam si Brooke at tumalon sa dagat, tumatakbo sa ibabaw nito gamit ang kanyang magaan na katawan. Habang siya ay umaalis, sina Nami, Usopp, at Chopper ay sumakay ng Mini Mary upang magsiyasat sa isla, ngunit di inaasahang natangay sila at bumagsak sa lupa. Una nilang nakasalubong ang isang halimaw na mukhang Cerberus, isang asong may tatlong ulo. Pagkatapos ng makitid na pagtakas, nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Hilden, na inalok silang dalhin sa mansyon ni Dr. Hogback. Habang binabaybay ang kagubatan ng Thriller Bark, ipinaliwanag ni Chopper na si Hogback ay isang kilalang surgeon na misteryosong nawala. Ngunit sa kanilang paglapit sa mansyon, inatake sila ng grupo ng mga zombie, dahilan para sila'y mapilitang tumakas patungong loob. Sa unang tingin, tila hospitable ang mansyon, ngunit ang kakaibang asal ng assistant ni Hogback na si Victoria Sindri ay nagdulot ng pangamba, lalong naging kainahinala si Hogback nang marinig niyang narito na si Brooke sa isla, isang sagot na tila may malalim at madilim na kahulugan. Samantala, sa Thousand Sunny, nahulog ang barko sa isang higanteng sapot ng gagamba kaya't hindi ito makagalaw. Si Dr. Hogback naman ay patuloy na nagbibigay ng hindi magandang kutob kay Chopper, lalo na't mariin niyang iginigiit na bawal ang sinuman sa kanyang laboratorio. Habang naliligo si Nami, napansin niyang tila may kakaiba sa paligid, bigla siyang inatake at ginapos ng isang hindi nakikitang nilalang, ngunit dumating sina Usopp at Chopper at naitaboy ang salarin. Sa loob ng Thriller Bark, nagtipon-tipon ng lalaking hindi nakikita, si Absalom, kasama si Dr. Hogback at si Perona, isang espiritong kayang maglabas ng mga negatibong multo. Pinag-usapan nila ang plano laban sa mga Straw Hats. Sa parehong oras, dumating na rin ang ibang miyembro ng crew sa isla. Napaamo ni Luffy ang isang Cerberus, at habang patuloy silang sumusulong, mas marami pang zombie ang kanilang nakalaban. Habang tinatangkang lisanin ni Nami, Usopp, at Chopper ang mansyon, sinalubong sila ng mga zombie na bigla na lang sumusulpot mula kung saan-saan. Sa kabutihang palad, nakatakas sila at natuklasan ang isang lihim na lagusan. Dito nila nalaman ang malungkot na kwento ni Victoria Sindri, isang dating tanyag na artista na matagal nang namatay, ngunit muling binuhay ni Hogback bilang isang zombie na may kakaibang kilos at asal. Nadiskubre ng tatlo ang pintuan ng laboratorio ni Hogback at nagkubli sa paligid para magmasid, ngunit hindi nagtagal, napansin sila ng isang misteryosong zombie na samurai na kahawig ng boses ni Brooke. Samantala, sa sementeryo, inatake sina Luffy ng mga multo ni Perona, sandaling binalot sila ng matinding depresyon, ngunit agad din silang nakaalpas at muling hinarap ang mga zombie. Matapos silang talunin at ibaon muli sa lupa, napagtanto nilang nasa panganib ang kanilang mga kasama. Habang lumalalim ang gabi, nakasalubong ng grupo ni Luffy ang isang matandang lalaki na desperadong mabawi ang kanyang anino. Ikinwento nitong si Gecko Moria, isa sa Shichibukai, ang may kagagawa ng pagnanakaw ng kanilang mga anino. Ipinaliwanag ni Robin ang kapangyarihan ni Moria, gamit ang Cage no Mi. Kaya niyang alisin ang anino ng tao at ipasok ito sa bangkay para gawing zombie. Buo ang loob ni Luffy na tumulong sa mga biktima at ibalik ang kanilang mga anino. Sa kanilang paglapit sa mansyon, nadiskubre ng grupo na ang Thriller Bark ay hindi isang ordinaryong isla, ito pala'y isang napakalaking barko na ginawang parang lungsod. Samantala, galit na galit si Hogback nang mahuli sa kanyang laboratorio sina Nami, Usopp, at Chopper matapos silang ihulog doon ng isang General Zombie. Ngunit hindi na siya nag-aksaya ng panahon sa galit dahil nalalapit na ang hating gabi, pinatawag na ni Absalom ang lahat ng zombie para simulan ang Night Hunt laban sa Straw Hats. Si Perona naman ay ginaising si Gecko Moria, isang dambuhalang nilalang, upang ipaalam ang pagdating ng mga pirata. Ipinahayag ni Moria ang opisyal na pagsisimula ng gabi ng panghuhuli. Ikinulong sina Nami, Usopp, at Chopper sa loob ng mga kabaong habang patuloy na sumusugod sa loob ng mansyon sina Luffy. Mabilis nilang naitaboy ang mga zombie na biglang sumusulpot, gayunman, biglang nawala si Sanji, kaya't ginamit nila si Oink Chok bilang gabay, papalalim ng papalalim ang gabi, at naghahanda na ang mga zombie para sa night raid.
Inutusan ni Absalom ang mga General Zombies na tugisin ng Straw Hats, ngunit hinarang siya ni Lola, isang warthog zombie na baliw sa kanya, nang malaman niyang nais pakasalan ni Absalom si Nami, ipinangako ni Lola sa sarili na agawin si Absalom. Samantala, nakatakas mula sa kabaong ang trio ngunit agad silang napalibutan ng mga hayop zombie, kabilang na ang isang kakaibang penguin zombie na kumikilos tulad ni Sanji. Sa patuloy na paglalakbay ng Straw Hat sa loob ng mansyon, napansin nilang nawala na rin si Zoro, habang si Perona naman ay palihim na papunta sa Thousand Sunny upang pagnakawan ang barko. Habang sinusubukang pigilan ni Absalom si Lola, napansin ni Nami kung gaano kakakaiba si Absalom, tila kabaligtaran ni Sanji, nakaisip siya ng diskarte at nakatakas sa pamamagitan ng pagsabing siya'y isang lalaking nagdadamit babae. Binalaan pa niya si Lola na paigtingin pa ang panliligaw kay Absalom. Galit na galit si Absalom sa mga zombie na hindi sumusunod sa utos niyang huwag saktan si Nami, kaya't sinipa niya si Zombie Enough papalayo. Samantala, nagawang sirain nina Frankie at Robin ang isang tulay upang mapigilan ang mga zombies. Gumamit si Robin ng kanyang kapangyarihan para makalipad silang dalawa, ngunit habang hinahabol sila ng dambuhalang spider zombie na si Tar Alan, biglang bumagsak mula sa itaas si Brook upang iligtas sila. Sa kabilang banda, patuloy pa rin si Lola sa pagpapanggap na siya ay lalaki para mawala ang pagkahumaling niya kay Absalom, pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin nawawala ang pangarap niyang mapang-asawa ito. Habang nagtatago sina Usopp, Nami, at Chopper sa loob ni Kumisi, narinig nila ang plano ni Absalom na sapilitang pakasalan si Nami. Samantala, nagsimula ng magplano sina Lola kung paano ililigtas ang kanilang mga kaibigan. Sa kabilang bahagi ng Thriller Bark, nalaman ni Perona mula sa mga zombie generals na nakuha na ni Gecko Moria ang anino ni Luffy para sa kanyang ultimate special zombie. Samantala, nakikipaglaban si Frankie sa zombie na kahawig ng gagamba na si Talaran, pero lalong humirap ang sitwasyon ng maipit si Nico Robin ng mga daga na parang gagamba. Ito rin ang mga nilalang na dumakip kina Sanji at Zoro. Dumating si Brook sa tamang oras at tinulungan sina Frankie at Robin para talunin si Talaran. Pagkatapos ng laban, tinupad ni Brook ang pangakong ipapaliwanag niya ang katotohanan tungkol sa Thriller Bark. Ibinunyag ni Brook na ang mga zombie sa Thriller Bark ay mga bangkay na muling binuhay gamit ang mga ninakaw na anino. Ginagamit ni Gecko Moria ang kapangyarihan ng Cage no Mi, Shadow Fruit para kunin ang mga anino ng mga buhay na tao at ilagay ito sa mga patay na katawan na siyang nagiging mga mason-uring zombie. Habang nagaganap ito, nagtipon sina Moria kasama ang iba pang miyembro ng Mysterious Four, sina Absalom, Hogback, at Perona, habang pinaghahandaan niyang gamitin ang makapangyarihang anino ni Luffy. Isinali niya ito sa napakalaking bangkay ng isang sinaunang mandirigma, si Ors, isang dambuhalang nilalang na naniniwala si Moria na magiging susi niya sa pagdomina ng New World. Matapos bigyan ni Brook ng payo sina Frankie at Robin kung paano labanan ang mga zombie, naghiwalay sila ng landas. Layunin ni Brook na talunin si Ryuma, ang zombie samurai na kasalukuyang nagtataglay ng kanyang anino. Sa ibang bahagi ng Thriller Bark, nasaksihan nina Usopp, Chopper, at Nami kung paano ipinasok ni Moria ang anino ni Luffy kay Ors. Nabuhay agad ang higanteng zombie, at nagsimulang umasta tulad ni Luffy, gutom na gutom at may pangarap maging hari ng mga pirata. Tinangkang tumakas ng Straw Hat Crew pero dinukot ni Absalom si Nami at balak siyang piliting pakasalan. Naiwan sina Usopp at Chopper para harapin ang mga zombie hanggang sasagipin sila nina Robin at Frankie. Hinarap ni Brook si Ryuma, inalala kung paano siya natalo 5 taon na ang nakalipas at nawala ang kanyang anino sa zombie swordsman. Sa muling paghaharap, pinagtawanan ni Ryuma si Brook dahil sa pagpapanatili nito sa kanyang afro at nagsimula ang matinding laban. Samantala, si Ors, na ngayoy ganap ng buhay at umaasta parang higanteng si Luffy, ay nagsimulang maghasik ng kaguluhan sa buong Thriller Bark. Kinain niya halos lahat ng pagkain sa isla at ipinahayag din niyang siya ang magiging hari ng mga pirata. Nagbalik sina Usopp, Chopper, Robin, at Frankie sa Thousand Sunny, pero natagpuan nilang sira-sira na ito. Maya-maya, nagising sina Luffy, Zoro, at Sanji. Ikinwento ni Brook ang kanyang nakaraan at nabanggit ang kanyang matagal ng pangako na muling makasama si Lebon, ang balyenang naghihintay sa Reverse Mountain para sa pagbabalik ng kanyang dating crew. Nagulat ang Straw Hats dahil nakilala rin nila si Lebon sa Grand Line. Agad na sinabi ni Luffy na dapat imbitahan si Brook na sumama sa kanilang crew at nagdesisyon silang iligtas ang mga kasamahan nilang nadukot at mabawi ang kanilang mga ninakaw na anino. Sumama si Robin kay Sanji para sagipin si Nami, habang sina Zoro at Frankie ay tumulong kay Brook sa kanyang laban kay Ryuma. Diretso namang nagtungo si Luffy kay Gecko Moria. Habang nagsusuri si Or sa mas ng Thriller Bark, nainis si Dr. Hogback dahil inalis ni Absalom ang karamihan sa mga General Zombies para gawing bisita sa kasal. Pinayagan siya ni Moria na pamunuan ng zombie army, at pinatawag niya sina Jig Oro at Inop, mga zombie na may anino ni Zoro at Sanji, para harangin ang mga sumalakay.
Sinubukan ni Perona na gamitin ang kanyang negative hollows laban kina Luffy at Sanji, pero lumitaw na si Usopp dahil sa kanyang likas na negatibong ugali, ay hindi ito tinatablan, kusang nagboluntaryo si Usopp na maiwan at harapin si Perona para makapagpatuloy ang iba. Habang patuloy ang laban ni Usopp kay Perona at sa kanyang mga zombie, muntik nang matalo si Brook kay Ryuma, bago siya tuluyang mapuruhan, dumating si Zoro upang tumulong. Samantala, nagpatuloy si Or sa kanyang pagwawala sa buong Thriller Bark, pinadala ni Absalom ang lahat ng General Zombies para harapin si Ors, pero laking gulat niya nang durugin silang lahat ng dambuhalang zombie. Sa parehong oras, natagpuan na ni Luffy si Gecko Moria at idineklara niyang tatalunin niya ito. Hinarap ni Luffy si Dopp Elman, ang aninong ginagalaw ni Moria mula sa malayo bilang paraan ng paglaban, kahit na may panlilin lang, nagawa ni Luffy na lampasan si Dopp Elman at patamaan si Moria gamit ang Gum Gum Stamp. Habang hinahabol ni Usopp si Perona, sinusubukan naman ni Perona na lituhin siya gamit ang kanyang ghost powers, tulad ng pagiging hindi tinatablan at mga sumasabog na mini hollows, pero nag-transform si Usopp bilang Sogeking, Sniper King, para makipaglaban, matalinong tinalo niya si Kumashi at nagpatuloy sa paghabol. Lumutang si Perona palabas ng kanyang silid, tiwalang siya ang may lamang, pero napansin ni Usopp na gumagamit siya ng spirit projection, kaya't hinanap niya ang tunay na katawan ni Perona sa silid, sinira niya ang pader at nakita ang walang malay na katawan ni Perona, nang magkamalay siya at umatake, ginamit ni Usopp ang impact dial para saluhin ang atake at talunin ang isang ligaw na zombie. Sa huli, niloko ni Usopp si Perona sa pamamagitan ng pagpapanggap na may dala siyang peking 10-ton hammer at pagtakot sa kanya gamit ang mga laruan na ginawang ipis, napilitang sumuko si Perona sa takot. Sa kabilang banda, nahirapan sina Chopper at Robin laban kina Jig Oro, na may anino ni Zoro, at Inup, na may anino ni Sanji, na para bang naging mga mindless na bersyon ng mga Straw Hats. Nakaharap ni Chopper si Hogback at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa taong dati niyang hinahangaan. Ibinunyag ni Hogback na ang dahilan niya ay para buhayin si Victoria Sindri, isang stage performer na kanyang minahal pero namatay at tinanggihan siya noong buhay pa. Tinanggap niya ang alok ni Moria para buhayin si Sindri bilang zombie, na iniintindi lamang ang kagandahan nito, hindi ang kalooban. Nagalit si Chopper at sinabing ang tunay na tao ay dapat malaya, inutusan ni Hogback ang mga zombie na patayin sila, pero matalinong nilinlang siya ni Robin na utusan silang tumalon palabas ng tore, at sumunod nga sila, dala-dala si Chopper, habang tinatangkang tumakas ni Hogback, napansin na umiiyak si Sindri, palatandaan na baka may natitirang bahagi pa ng kanyang kaluluwa. Biglang bumalik si Or sa tabi ni Moria, na ngayon ay ganap ng kontrolado siya. Binigyan siya ni Moria ng huling utos, hanapin at patayin ang mga Straw Hats, at nakadikit sa kanyang braso ang mga wanted posters nila. Naghasik ng lagim si Ors at sinugod si Luffy, pero nakatakas si Luffy at nagpatuloy sa paghahabol kay Moria. Sinubukan ding tumakas ni Hogback pero nahuli siya ni Chopper. Tinulungan ni Robin si Chopper na ihagis si Hogback, pero biglang bumagsak si Ors mula sa kisame at niyurakan si Hogback, sabay wasak sa chapel. Samantala, sinubukan ulit ni Absalom na dukutin si Nami habang nagulat si Sanji, nagtipon muli ang Straw Hats, nakatakas sina Robin, Chopper, at Usopp mula sa gumuguhong mansion, pero nakita nilang nagwawala si Ors sa courtyard, hinahanap-hanap ang Straw Hats. Naniniwala si Ors na kailangan niyang patayin sila, kaya't sinugod niya si Sanji at tinapon ito sa isang gusali, nang hahampasin niya na si Sanji, sinindihan ni Usopp ang ulo ni Ors gamit ang Firebird Star, pero lalo lamang itong nagalit. Sumali sina Zoro at Franky sa labanan, pero madaling na-overwhelm ni Ors ang grupo at winasak pa ang tulay sa ilalim nila. Samantala, patuloy ang habol ni Luffy kay Moria sa gubat malapit sa mansion. Sa wedding hall, tinangkang halikan ni Absalom si Nami para tapusin ang sapilitang kasal. Pagkagising ni Nami, tinulungan siya ni Lola, ang zombie na baboy, sa pagpapanggap na umatake sa kanya para makatakas. Bagaman tinamaan ni Absalom si Lola at nawalan siya ng malay, nagalit si Nami, ginamit niya ang mga sugat at kahibangan ni Absalom laban sa kanya, kaya't nagtagumpay siyang talunin ito bilang ganti kay Lola at sa sarili niya. Habang patuloy si Luffy sa paghahabol kay Moria, bumalik si Brook sa Thousand Sunny, balak na sanang umalis matapos marinig ang tungkol sa pagkasira ni Ors, pero bumalik siya sa mansion para hanapin ang mga Straw Hats, na muli na ring nagsasama-sama.